Hello po mga kabayan, this is OJ TV at for today's vlog, gagawa tayo ng reaction video sa bagong upload ni Pugong Biyahero na pinamagatan niyang Tik-Tik. At bago nga po tayo magsimula, gusto ko lang pong malaman nyo na tayo po ay nagpaalam, ako po ay nagpaalam sa aking kuya na si Pugong Biyahero para gumawa ng reaction video na ito. Bago po tayo magpatuloy sa ating video, gusto ko lang pong i-shoutout si Ma'am Mercy Marquez na palaging nakasubaybay sa atin. Maraming salamat kay Ma'am Sunya Lopez. Thank you very much kay Ate G. And kay Budge Fishing. Kay Ma'am Sally Palikpik. Kay Ma'am Vanji Ports. Ayan. At sa lahat ng mga viewers po namin, of course, sa PBT at kay Pugong Biyahero, maraming salamat po sa inyo. Sa latest vlog nga ni Pugong Biyahero, naikwento niya na habang sila ipupunta sa bahay nila Loribel, may nakita sila na isang barong-barong sa gilid ng kalsada. At nang kanyang i-check at puntahan, meron siyang nakitang mag-asawang nakatira doon at yun nga sila Kuya Arwin at si Ate Melissa na mayroong 3 anak. Tinanong ni Pugong Biyahero si Kuya Arwin kung bakit dito sila nakatira sa gilid ng kalsada. At doon na nga nagkwento si Kuya Arwin na dati daw ay meron silang lupa, bahay at pangkabuhayan. Ngunit nawala ito nang magkasakit ang kanyang kapatid. Humingi ng pahintulot si Pugong Biyahero kung pwede ba silang pumasok sa loob ng bahay ni Kuya Arwin. Pumayag naman si Kuya Arwin at Ate Melissa. At doon nga mas nakita ng malapitan ni Pugong Biyahero na ang bahay nila Kuya Arwin ay pinagtagpi-tagping mga trapal. At dito nga rin na ikwento ni Kuya Arwin na ang kanilang kinakain ay ang Tik-Tik, ang pinakamapinong parte ng mais. Tanghali nang mapadaan si Pugong Biyahero at team sa bahay nila Kuya Arwin at Ate Melissa. Kaya naman tinanong niya ito kung sila ba ay nagtanghalian na. At ang sagot ni Ate Melissa ay hindi pa dahil wala daw silang pang-ulam. Binigyan naman ni Pugong Biyahero ng 5,000 pesos ang pamilya ni Ate Melissa at ni Kuya Arwin. Nang sa ganon ay meron silang pambili ng bigas at pang-ulam. Pasensya na kayo dito sa 5,000 ha. Bigay ko sa kanya kasi siya yung 5,000 natin. Kunin mo ha. Bili kayo ng pagkain. Salamat sir. Salamat sa tulong niyo. Nakausap din ni Pugong Biyahero ang anak nila na si Althea na kinatuwaan naman ni Pugong Biyahero dahil hindi lamang matalino kung hindi magalang pa. Sinubukan nga ni Pugong Biyahero ang talino ng bata sa pagtatanong niya ng mathematics. At lahat ng mga tanong ni Pugong Biyahero ay nasagot naman ni Althea. Balak daw ni Althea na maging teacher balang araw. At sana nga ay matupad ni Althea ang kanyang pangarap na maging guro balang araw. Gusto mo, pagdako, pangandoy ni mo pagdako. Magtrabaho. Nagtrabaho agad? O, tatrabaho ka na kaagad? O ano yung pagkatapos mo ng pag-aaral, ano yung gusto mong maging? Gusto maging teacher? Gusto maging doktor? Anong gusto? Maestra. Maestra! Karamihan talaga dito mga bata maestra. O bakit maestra ang gusto ni Althea? Ang Bisaya daw. Paano yung Bisaya no? Bakit gusto maging maestra? Anong gusto kang magmaestra na? Gusto matutulak. Ano yan? Gusto niya magturo. Gusto mo magturo, tapos gusto matabangan si na mama. Opo sir. Ay, ang galing. Sabi niya, opo sir. Mahal mo si na mama? Gaano ka mahal si mama? Mahal si mama? Anong gusto mo sabihin kay mama?
Pag-abot na ko, ay mabulis ko sa mama. Pag nag-abot daw siya, nagbibilis sa iyo. Nagbibilis ka kay mama? Very good. Offer tayo, offer. Offer. Yan, pag abot daw niya dito, pag galing sa school, nagbibilis siya. Ang galing. Ang bait-bait naman. Kay Papa, nagbibilis ka. Mahal mo si Papa. Po. Ang galang nila, no? Ang galang. Tama yung pagpapalaki mo sa kanila. Tinuturoan niyo sila ng buhat, opo. Ang galing naman. O mag-aral kang mabuti, ha? Para pagdako, maging maestra ka. Tapos matatabangan sila mama at papa. Ha? 1 plus 1. 2. Oh, galing. 2 plus 2. 2. Oh, galing. 3 plus 3. 6. Ay, pa, galing talaga. 6 plus 6. 12. Aba! Ang galing nga, isa pa. 12 plus 12. Ay, nag-a-add siya. Basta nag-iisip. 12 plus 12. 24. Aba, ang galing! Kung ating mapapansin, hindi lamang nasa gilid ng daanan nakatayo ang bahay nila Ate Melissa at Kuya Arwin. Ang likod nila ay bundok, kung kaya naman kapag umuulan ng malakas, bumabaha sa kanila ang tubig at pumapasok sa kaloob ng kanilang barong-barong ang buhos ng ulan. Malamok din daw sa gabi, naglalagay na lamang daw sila ng kulambo nang sa ganon ay hindi sila kagatin ng lamok. Isa sa mga nagustuhan ko sa sinabi natin Melissa kay Pugong Biyahero ay ang mahirap po ang buhay pero nagsusumikap kami at nananalangin sa Diyos. Doon makikita po natin na kahit gaanong kahirap ang buhay na pinagdadaanan ng pamilya ni Kuya Erwin at ni Ate Melissa, sila ay patuloy na nagsusumikap para sa kanilang pamilya at para sa kanilang 3 anak. Sila ay palagi nananalangin sa Diyos na sila ay gabayan sa araw-araw. Sa huli, sila nga ay pinaalalahanan din ni Pugong Biyahero na huwag mawawala ng pag-asa. Panatilihing buo ang pamilya sa anumang pagsubok na kanilang pagtadaanan. Nawa, ito ay makita natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Sa kabila ng mga pagsubok at problema ang ating pinagdadaanan sa buhay, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Magsumikap, lumaban, at manatiling nagtitiwala sa Panginoon. Dahil sa anumang pagsubok na ating pagdadaanan sa buhay, lagi nandiyan ang Diyos sa atin ay gagabay. Maraming salamat mga kababayan. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.